Mula Europa hanggang Asya, tumataas ang tensyon sa mundo habang maraming malalaking puwersang militar ang nagpapakita ng lakas at nagdudulot ng takot sa posibleng seryosong pandaigdigang labanan sa malapit na hinaharap. Kamakailan, sa Hapon naganap ang insidenteng pinalibutan ito ng mga barkong pandigma ng China at Rusya. Isa itong hakbang na nagdulot ng pag-aalala hindi lang sa Tokyo, kundi pati na rin sa Washington District of Columbia. Narito ang pagtingin sa nangyayari at posibleng ibig sabihin nito. Noong Setyembre, 16 ang pinagsamang kawani ng kagawaran ng depensa ng Hapon ay nag-post sa X upang ibunyag iyon. Isang barkong Ruso ang naglayag sa silangang baybayin ng Honshu, pinakamalaking isla ng Hapon, noong nakaraang buwan. Noong Setyembre, siyam kinumpirma na isang Vishnier class na barko ng Russian Navy para sa pangangalap ng impormasyon ay naglayag sa contiguous waters ng Miyakojima papuntang Timog Kanluran sa pagitan ng Mukarajima at Hachihojima. Bukod pa rito, nakumpirma na mula Setyembre 13 hanggang 15 ang barko ay naglayag sa loob ng contiguous waters mula sa silangan timog ng Okinawa Island. Pagkatapos mula sa timog ng Okinawa Island patungong Timog Kanluran ng Kumejima. At pagkatapos ay tumungo patungong East China Sea. Ang Ministry of Defense at ang Self-Defense Forces ay magpapatuloy sa pagbabantay, pagmamanman at pangangalap ng impormasyon. Ang barkong tinutukoy ay ang Kurili, isa sa 7 Vishnu class ng hukbong dagat para sa intelihensya. Itinayo ito noong dekada 1980 sa panahon ng Soviet Union at kabilang sa Pacific Fleet ng Russia. May haba na 300, talampakan 3,400 at 70 tonelada ang displacement at bilis na 16 knots, 185 milya bawat oras. Kaya malaki talaga ang barkong ito. Nilagyan ito ng malawak at makabagong signal. Mga kagamitan sa intelihensya, kabilang ang maraming sensors na kumukolekta ng impormasyon mula sa kanilang paligid upang maipadala pabalik sa dalampasigan sa pamamagitan ng satellite. Dahil ang Kurili ay mayroon ding pares ng malalaking radomes na may mga satellite link antenna sa loob ng mga ito. At kahit na ginawa para sa layunin ng paniniktik, ang mga barkong tulad nito ay may kakayahan ding lumaban para ipagtanggol ang kanilang sarili kung kinakailangan. Nilagyan ang mga ito ng 2 Avtomat Kalashnikova, 600 at 30 rotary cannon para iputok sa anumang anti-ship missile o kahit sa mga kalabang eroplano sa lugar, pati na rin ng SAN, 8 surface-to-air missile launcher. Ayon sa mapa ng mga autoridad ng Hapon, dumaan ang Kurili sa Sugaru Strait sa hilaga ng Honshu matapos umalis sa malayong silangan ng Rusya. Pagkatapos, naglakbay ito patimog at dumating malapit sa mga liblib na isla sa Timog Kanlurang bahagi ng Hapon. Pagkatapos, 13 hanggang 15 ng Setyembre, nagpatuloy patimog ang Kurili mula isla ng Okinawa ng Hapon. Umalis ito sa dagat ng Pilipinas, na bahagi ng kanlurang karagatang Pasipiko, at lumipat papunta sa silangang dagat ng China. Kinumpirma ng Defense Ministry ng Japan na nagpadala sila ng unit ng dagat at himpapawid para bantayan at kunan ng impormasyon ang barkong Ruso. Nakakabahala ang isang barkong Ruso, pero baka hindi ito ganoon katakot kung mag-isa lang. Sa kasamaang palad, hindi ito nag-iisa. Hindi, mas kaunti sa 4 na barkong pandigma ng China ang namataan malapit sa Japan nitong mga nakaraang araw at linggo. May bagong tweet ang Joint Staff ng Ministry of Defense ng Japan na may dagdag na detalye tungkol dito. Noong Setyembre 13, 2 luyang 3 class guided missile destroyer ng hukbong dagat ng China ang namataan na naglalayag patimog kanluran sa pagitan ng Okinawa Island at Miyako Island patungo sa karagatang Pasipiko. Dagdag pa rito, noong Setyembre 14 na kumpirma namin na ang Jiangkai 2 class frigate at Fuji class supply ship ng hukbong dagat ng China ay naglayag patimog kanluran sa pagitan ng Okinawa Island at Miyako Island patungo sa karagatang Pasipiko. Noong Setyembre 16 kinumpirma na ang Luyang 3 class guided missile destroyer ng hukbong dagat ng China ay naglayag pahilaga sa pagitan ng Okinawa at Miyako Island
papuntang East China Sea. Ang Ministry of Defense at ang Self-Defense Forces ay magpapatuloy sa pagbabantay, pagmamanman, at pangangalap ng impormasyon. Iyan ay 2 guided missile destroyers, isang supply ship, at isang frigate. Lahat ay dumaan sa kilalang Miyako Strait na naghihiwalay sa Miyako Island at Okinawa Island ng Japan. Ang strait ay isa sa ilang internasyonal na daan ng tubig na ginagamit ng People's Liberation Army Navy ng China palabas patungong Pacific Ocean. Hindi na bago ang makita ang barkong Chino na dumadaan dito. Gayunpaman, ang presensya ng 2 malalaking barkong pandigma ay nakakabahala pa rin, lalo na't dumating sila halos kasabay ng barkong paniktik ng Rusya. Ang Rusya at China ay tila lalong naging malapit nitong mga nakaraang panahon na nauwi sa isang pinag-uusapang pagpupulong sa pagitan ng mga lider ng 2 bansa, sina Pangulong Vladimir Putin at Xi Jinping, noong unang bahagi ng Setyembre. Sa pagpupulong na iyon, nagkaroon ng parada militar kung saan ipinakita ng China ang ilan sa kanilang makabagong teknolohiyang militar, kabilang ang mga sandatang laser, nuclear ballistic missiles, at maging ang malalaking underwater drones. Isa ito sa maraming pagpapakita ng lakas ng China, na patuloy pinalalakas ang puwersang pandagat at pinalalawak ang hukbong katihan. Dahil dito, lumalakas ang takot sa Asya at kanluran na posibleng naghahanda ang China ng malaking aksyong militar, gaya ng pagsakop sa Taiwan. Ang Rusya rin, kahit abala sa isang lalong magastos na digmaan sa Ukraine, ay nagpapakita ng lumalalang mga senyales ng agresyon. Lumalaki ang gastos nito sa militar, namumuhunan sa bagong teknolohiya at nagpapadala ng mga drone sa himpapawid ng NATO kamakailan. May ilang eksperto na nangangamba na maaaring magkaroon ng seryosong paglala ng tensyong militar sa hinaharap. Ang katotohanan na parehong pinalalakas ng 2 bansang ito ang kanilang ugnayan nitong mga nakaraang panahon at tila nagsasagawan ng magkakaugnay na aktibidad ng hukbong dagat sa paligid ng Japan ay tunay na dahilan ng pag-aalala. Lalong lumalala ang sitwasyon dahil hindi ito ang unang beses na napansin ang mga barkong pandigma ng Russia at China na lumalapit ng mapanganib sa karagatan ng Japan. Noong Hunyo, naglabas ang Japanese Defense Ministry ng ulat ukol sa barkong paniktik. Nakitaan si Kurili sa dagat ng Japan na patungong Soyuz Strait, papunta sa dagat ng Okhotsk, na naghihiwalay sa pinakahilagang isla ng Japan na Hokkaido mula sa Sakhalin Island sa Russia. 2 araw matapos iyon, ang barkong paniktik ng China na Shulang Qing ay namataang naglalakbay mula East China Sea papuntang Philippine Sea, malapit sa pinakatimog na isla ng Japan, ang Kyushu. Wala sa 2 barko na ito ang gumagawa ng illegal. Pareho silang dumaan sa opisyal na international na mga daanan ng tubig at wala sa kanila ang naiulat na pumasok sa teritoryal na tubig ng Japan. Gayunpaman, muli na namang nagdudulot ng pagdududa ang timing at uri ng mga barkong sangkot tungkol sa tunay na intensyon ng China at Rusya. Nakakabahala rin na lumitaw ang mga barkong paniktik halos kasabay ng pag-deploy ng United States aircraft carrier na United States S. George Washington at umalis ito mula sa pangunahing pantalan nito sa Yokosuka Naval Base na hindi kalayuan sa Tokyo. Ayon sa ilang analyst, sinamantala ng China ang pagkakataon para maniktik sa United States ship George Washington, pero maaring may hindi rin seryosong dahilan sa likod ng kanilang kilos. Noong Agosto 2, aktwal na nakita ang mga submarino mula sa Rusya at China na magkasamang naglalayag sa dagat ng Japan. Ito ang unang pagkakataon na nagsagawa ng magkasanib na patrol ng submarino ang 2 bansa. Kasama rito ang 2 kilo-class submarino, isang surface warship, at magkakahiwalay na barkong pang-rescue ng submarino. Ang Russian na submarino ay ang Russian Federation ship Volkov, habang ang sa China naman ay pinaniniwalaang ang Great Wall 210, bagamat hindi nakumpirma ang opisyal nitong pagkakakilanlan. Malaking bahagi ng biyahe ay sa ilalim ng dagat kahit lumitaw ang Russian na submarino. Naglakbay ang 2 sa Sea of Japan bago tumungo sa East China Sea at pagkatapos ay umuwi sa kanilang base. Naganap ang kanilang paglalakbay matapos ang taunang Russian-Chinese na ehersisyong militar na maritime interaction 2,000 at 25 sa Russia at Joint C-2000 at 25 sa China. Kasama sa mga ehersisyong ito, ang Russian Navy at People's Liberation Army Navy na nagsanay sa Vladivostok, Russia
at Sea of Japan. Noong unang bahagi ng Agosto, lumahok ang iba't ibang barkong pandigma at sasakyang dagat sa magkakaibang pagsasanay at aktibidad. Naglabas ng pahayag ang parehong bansa tungkol sa ehersisyo na ayon sa Russian Navy Pacific Fleet ay para sa depensa at hindi laban sa ibang bansa. Samantala, sinabi ng Ministry of National Defense ng China na ang pinagsamang operasyon kasama ang Russia ay nakatuon sa lalo pang pagpapalalim ng komprehensibong estratehikong pakikipagpartner ng dalawang bansa. Matagal-tagal na ring nangyayari ang ganitong mga bagay. Noong 2021 nagsimula ang Russia at China ng magkasanib na naval patrol gamit ang kanilang barko. Madalas magkasama sa dagat malapit sa baybayin ng mga isla ng Japan. Ang unang patrol ay binubuo ng malaking flotila na may 10 barko na naglayag malapit sa Honshu at Kyushu Islands ng Japan. Kasama ang ilang destroyer at barkong pandigma. Itinuturing ito ng marami sa Japan at iba pang lugar na mapanukso, ngunit parehong itinanggi ng Russia at China ang paratang ng panunukso o pananakot. Naglabas noon ng pahayag ang Ministry ng Pambansang Depensa ng China. Sa paglalayag, mahigpit na sumunod ang pormasyon sa internasyonal na batas at hindi pumasok sa teritorial na tubig ng ibang bansa. Layunin ng pinagsamang maritime cruise na paigtingin ang estratehikong partnership ng China at Rusya sa bagong panahon. Palakasin ang kakayahan ng magkabilang panig sa magkasanib na aksyon at panatilihin ang internasyonal at regional na katatagan. Taon-taon mula noon, bantay sarado ng Hapon ang mga barkong pandigma, submarino, frigate at iba pa ng China at Rusya na dumaraan. Lalong naglapit ang dalawang makapangyarihang militar at sinabi ni Putin noong 2023 na ang relasyon ng China at Rusya ay umabot na sa puntong walang limitasyon. Sabi pa niya, naabot na natin ang mataas na antas ng tiwala sa ating pampulitikang usapan. Ang ating estratehikong kooperasyon ay komprehensibo na at nasa simula ng bagong panahon. Batay sa mga kamakailang pangyayari, mas tumibay pa ang ugnayang iyon mula noon. Mas nakakabahala ang pinakabagong paglitaw ng mga barkong pandigma ng China at Rusya malapit sa Japan kaysa sa mga naunang insidente. Dahil maaari itong maging simula ng isang bagay na mas malaki at mas mapanira pa para sa mundo, gaya ng pagkakakilala natin dito ngayon. Siyempre, hindi natin tiyak na malalaman kung bakit eksaktong naroon ang mga barko ng Rusya at China sa lugar na iyon noong panahong iyon. May ilang malalakas na teoryang umiikot. Isa sa mga teoryang iyon ay nakabatay sa katotohanang kasalukuyang nagsasagawa ng mga ehersisyong militar ang mga puwersa ng United States at Hapon. Mas tiyak, kasali sila sa isang ehersisyo, Resolute Dragon 25, na kinabibilangan ng Marine Expeditionary Forces at iba pang militar na nagsasanay at naghahanda sa matitinding kondisyon. Inatasan ang mga marino at mandaragat na magtayo at magpatakbo ng command post kahit sa matinding hirap na kondisyon sa Combat Town Training Site ng Campo Hansen sa Okinawa, Hapon. Maaring ito ang kailangang gawin ng mga marino kung magkaroon ng malaking labanan sa Pasipiko. Kailangan nilang maging epektibo at mahusay dahil kahit maliit na aberya o pagkakamali ay maaaring magdulot ng panganib sa buhay o magtakda ng tagumpay at kabiguan. Si Master Gunnery Sergeant Andy Anderson, Operations Chief, ang nagbigay ng buod sa layunin ng bahaging ito ng ehersisyo. Hindi lang ito ehersisyo. Ipinapakita nito ang dedikasyon ng 3 Marine Expeditionary Force sa pagpapanatili ng mataas na kahandaan at kakayahang mag-operate sa anumang kapaligiran. Gusto naming maunawaan ng aming mga kaalyado at katuwang na ang 3 Marine Expeditionary Force ay aktibong naghahanda upang harapin ang mga hamon ng seguridad sa ika-21 siglo. Kasama sa Resolute Dragon 25 ang demonstrasyon ng United States Typhoon Missile System at Type 12 Surface-to-Ship Missile System ng Japan. Mga sandatang kayang magpalubog ng barko. Ang Typhoon ay mid-range na sandata sa lupa na kayang maglunsad ng 2 uri ng misil. Ang Standard Missile, 6 na may abot na 200 at 90 milya at ang Tomahawk na may abot na 1,000 milya. Kaya ng parehong misil na palubugin ang barko ng kalaban. Ngunit ang Tomahawk ay mas dinisenyo para sa pag-atake sa lupa. Noong Setyembre 15,
unang ginamit sa Japan ang isang Typhoon system sa Marine Corps Air Station sa Iwakuni. Mula roon, may kakayahan itong umatake sa malalaking bahagi ng China, pati na rin sa ilang bahagi ng malayong silangan ng Rusya, kasama rin sa abot ng malalayong Tomahawk missiles ng Typhoon ang Hilagang Korea at Taiwan. Ayon kay Lin Jian, tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China, hindi maganda ang naging tugon nila sa hakbang na ito at hindi raw pinansin ang matinding pag-aalala ng China. Ipinagpatuloy ng United States at Japan ang pag-deploy ng Typhoon medium-range missile system sa Japan sa ilalim ng dahilan ng magkasanib na ehersisyong militar. Maring kinokondena at matibay na tinututulan ng China ang hakbang na ito. Kinumpirma ni United States Marine Corps Lieutenant General Roger Turner na mahalaga ang Typhoon system at ang mga ehersisyong militar, kasama ang Japan sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Sa pagsasanay kasama ang Japanese Western Army sa makatotohanang labanan, pinapatalas natin ang kakayahan ng ating puwersa at nagbibigay ng malinaw na panakot sa sinumang magbanta sa kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific. Posibleng ipinadala ng China at Rusya ang mga barko habang ginaganap ang ehersisyo dahil sa dalawang dahilan. Una, upang mangalap ng impormasyon tungkol sa mga sistema ng armas at uri ng ehersisyong kinabibilangan ng puwersa ng Hapon at United States. Makakatulong ito sa China at Rusya para mas malinawan sa kakayahan ng Amerika sa rehiyon, para makabuo sila ng sariling kontraestratehiya o mapino ang mga plano nila sa hinaharap. Pangalawa, sa pagpapadala ng barkong pandigma roon, maaaring sinusubukan din ng Rusya at China na magpadala ng mensahe sa Amerika at Hapon. Ipinapaalam sa kanila na sila rin ay may makapangyarihang mga sandata at hindi matatakot o papaurong. Posible ring bahagi lang ito ng mas malawak na plano na maaring magbago sa rehiyong Pasipiko at maging sa mundo magpakailanman. Mabuting naitala na ang Japan ay bahagi ng una at ikalawang island chain na mahalaga para sa island chain strategy ng Amerika, para mapigilan ang China at mapigil ang paglawak ng kapangyarihan nito sa Pasipiko. Ang una at ikalawang island chain ay mga depensibong linya sa kanlurang Pasipiko na may mahahalagang daanan ng tubig at choke point sa pagitan, tulad ng nabanggit na Miyako Strait, Taiwan Strait, at iba't ibang mga lagusan sa South China Sea. May maraming forward base ang United States sa mga pangunahing lugar ng island chain, gaya ng Okinawa, Hapon, Guam, at Pilipinas. Ito ay nagpapahintulot sa Amerika na mapanatili ang isang matatag at malakas na presensya malapit sa China. At kung sakaling magkaroon ng anumang labanan, maaaring gamitin ng United States at mga kaalyado ang unang island chain bilang harang laban sa paggalaw ng hukbong dagat at himpapawid ng China papuntang karagatang Pasipiko. Ngayon, bahagi rin ng estratehiyang ito ang paglalagay ng mga sistema ng misail tulad ng Typhoon sa kahabaan ng chain upang makapagtatag ng malinaw na depensa at mga network ng pananakot. Sa layuning pag-isipin ng China ng 2 beses bago magsagawa ng anumang uri ng galaw militar o opensibang aksyon sa rehiyon, natural na negatibo ang tingin ng China sa estratehiya ng island chain dahil nakikita nila ito bilang paraan ng United States upang posibleng harangin ang mga daanan ng tubig at hadlangan, ang mga rutang pangkalakalan. Naniniwala ang maraming analista na ang pagpapalakas ng militar ng China ay tugon dito at kamakailan ay gumawa ng hakbang ang mga puwersang Chino para patatagin ang kanilang posisyon. Halimbawa, inilunsad nila ang mga makabagong sandata tulad ng DF-17 missile na kayang maglakbay sa bilis na 10 beses na mas mabilis kaysa tunog. Nagsasagawa ito ng advanced na maniobra sa himpapawid para makaiwas sa interceptor missiles at tamaan ang target ng may mataas na katumpakan. Pinalalawak ng China ang kapangyarihan nito nitong mga buwan, gaya noong Hunyo nang magpadala sila ng 2 aircraft carrier sa silangan ng unang hanay ng mga isla, linya ng depensa. Sinabi na ang mga aircraft carrier ay nagsasanay para sa labanan, kabilang ang recon, maagang babala, pag-atake sa dagat, at iba pang ehersisyo. Tumugon ang United States sa pamamagitan ng pagpapalakas ng sarili nitong depensibong posisyon sa mga kadena ng isla. Nag-deploy ng mga anti-ship missile system hindi lang sa Japan, kundi pati na rin sa Pilipinas. Sa madaling salita,
Patuloy na pinapalakas ng magkabilang panig ang kanilang mga posisyon at wala ni isa sa kanila ang nagpapakita ng senyales ng pag-urong. Sa paglapit ng barkong pandigma sa Japan, tila hakbang ito ng China para palalain ang tensyon. Nagbibigay ito ng mensahe sa Amerika na hindi ito natatakot at magpapatuloy magpadala ng barko at kagamitan saan at kailan nito gusto. At dahil tila sinusuportahan ito ng Rusya, ang militar ng China ay nasa isang makapangyarihang posisyon na malinaw na nagdudulot ng pag-aalala sa Tokyo. Malinaw na nakasaad ito sa white paper ng depensa ng Japan para sa 2025. Ang militar ng Rusya ay patuloy na nagsasagawa ng mga aktibong aktibidad militar sa paligid ng Japan at mga karatig na lugar na nagpapakita ng kanilang hilig na magpadala ng pinakabagong kagamitang militar sa malayong silangan. Nag-aalala ang rehiyon sa seguridad dahil sa mga aktibidad militar ng Rusya sa Indo-Pasipiko, lalo na sa Japan at sa alyansa nila sa China. Ano ang susunod na mangyayari? Abangan natin. Malaki ang posibilidad na ipagpatuloy ng China at Rusya ang pagpapadala ng pangunahing barkong pandigma kabilang ang guided missile warship sa mga karagatan sa paligid ng Japan. Nasa Tokyo at Washington ang responsibilidad na gumawa ng tamang hakbang para matiyak na mananatiling mapayapa ang mga paglalakbay na iyon at na hindi mararamdaman ng China na sapat na ang lakas nila para gumawa ng mas agresibong hakbang laban sa isa sa kanilang mga kapitbahay. Dahil sa matinding tensyon at mga aktibidad ng militar, tila di na maiiwasan ang digmaan ng United States at China. Pwede ka pang matuto ng iba pang dahilan sa aming bagong video. Kung gusto mong makita kung paano maaring mangyari ang digmaan sa South China Sea na kinasasangkutan ng China, Hapon, Australia, United States, at iba pa, panoorin ang aming oras-oras na pagsusuri. At sa huli, siguraduhin mong mag-subscribe din sa aming channel para malaman mo agad ang mga nangyayari kapag nangyari na ito. May mga agarang at malalalim na video update mula sa China, Russia, Ukraine at iba pang lugar.